Hi guys, today gagawa ko ng tire release, tawag doon, hindi ko alam eh. Tapos bumili ako nito sa Shopee. Kasi yung parang duck tire release, so mura lang siya, magkahalaga lang siya ng 500. Ngayon gagawin ko siyang manual yung tire releaser, so pero gagamitan ko siya ng gearbox. Itong gearbox na to, ang ratio ay 1:27. So ito yung mga gagamitin ko dyan. Ito bolt, tsaka itong shop. So sinukat ko siya 12mm, so match sila. Mamaya puputulin ko ito yung ulo, tapos pag-weldingin ko. Ngayon sinumukan ko sa gulong ng itong Raider stock at saka sa XRN, and tinry kong pasok, so pareho sila ng diameter. So kaya harap at likod isang diameter. Shafting niya ay 12mm. So ang mangyayari dito ganito, ito we-weld ko rin yan, tapos ito naka-weld din dyan, so kaya mataas. So kahit na gulong ng kotse o car tire, pwede rin yan dito sa release. So gagamitan ko rin siya ng plate. Ito mamaya makikita niyo pag binuo ko. Okay guys,
guys, nakabit ko na yung yung shop. Pinagdugtong ko kanina yung shop at saka board.
So ito yung pinaka ano ko, kasi halimbawa yung pangsasakyan na ano, so at least meron akong play dito, hindi lang pang motor, pwede ko rin siyang gamitin sa sasakyan na ano, yung pang 4 wheel. So ngayon testing natin Nobra. So bali ganyan yan. Itong shaft na to 14mm to, so standard siya ng harap at likod, tulad ng riders ng XRM. Ewan ko lang sa scooter, kasi yung scooter di ko pa alam kung ilang mm yung shafting nya. So bali ganito magiging process nito. So pwede mong pasok na baliktaran. So pasok na ganito, yan. Tapos poproblemahin ko yung lock nya rito. So either gawan ko siya ng bawa, ito lang ganon, sikaklang ko rin yan o ganito, yan. Oops, teka lang, try lang to. Halimbawa lang may lock na yan, kasi hahanapan ko pa siya ng pipe para umabot dito, para mapiga niya yung ano, tapos automatic lock na siya. So pag inikot ko yung itong sa ilalim, so sasama siya. So halimbawa lang ganito, diba? So naikot siya, so kailangan mailak ko yung dito niya. Tapos ito naman, ganyan ang position niyan habang iniikot mo. Yan, yan gusto ko. So hindi man siya perfect accurate, pero mga 0.5 or 1 mm lang ang diferensya. So walang problema yun, kasi ang importante may iwasan yung gas-gas ng ganito, ng rim tsaka mga mags. Yun ang iwasan natin. So ang kagandahan nito, may plastic na sa ilalim tsaka sa gilid. So ngayon pag-iisipan ko naman kung paano ko ikabit to, kasi ang position nito guys, bali hindi siya normally kasi nakahiga nakaganito, pero sa akin ipoposition ko siya ng ganito, nakahang siyang ganyan. So that means itong ano ko, ganyan ang position, pero ito ilalagay ko sa top, sa taas, ganyan. Pero kapag may adjustment din siya pag mas malaking ano, so kaya niya iyahan ko siya, may adjustment. Ngayon iyahan ko to dun sa may I-beam ko, nakahang ganyang position. Tapos ito ganyan, bali siyempre naglagay ako ng play. So ito iyahan ko to, pahabain ko to, extension siya hanggang lampas dun sa may gulong, sabay dito ko siya i-drive. So ganito mangyayari. So kailangan lampas siya sa gulong, so dun ko siya i-drive. Hey guys, pag natapos ko to, magbibidyo ako, papakita ko sa inyo kung nag-work siya, work it or not, you know. Very good. Guys, pag bumili kayo ng buong machine na yon, yung ready to use na, nagkakahalaga ng 60 to 70,000 peso. So ganun kamahal. So sayang din, kaya ang ginawa ko, bumili lang ako nito. So DIY type to, DIY type. Pag di man umubra tong gearbox ko na maliit,
meron pa akong mas malaki dyan. Pero alam ko kung sa mga motor-motor lang at saka scooter, kayang-kaya niya yan, yung bigat. Kasi yung ano nga tao nga sakay ng 100 kg. Ito ilang kg na yan. Okay guys. Ayan nga pala guys. So yung gagawin kong tire changer, so hindi siya nakahiga, so i-vertical ko siya. So that means sa standard is nakahiga, tinatanggal yung tire. Ngayon ang gagawin ko, vertical siya, nakaganyan. So ngayon yung gearbox ko minount, pumutol ako dun sa I-beam ko. So ito yun, yung I-beam. Tapos i-mount ko yung gearbox ko sa I-beam. Tapos nyan, dito ko siya i-mount. Pumutol din ako ng plate. Tapos minount ko siya dito sa C-bar ko. So i-join ko siya rito. Weldingin ko yan. So itong tire changer na to is vertical type. So medyo kakaiba kaysa dun sa standard. Kasi kaya ako ginawang vertical type, so less space ako. Pag nakalatag kasi malaki yung diameter ng gulong, so may allowance ka pa. Samantalang pag vertical type patayo, nakaganon siya, so medyo nag-less ka sa space. So mangyayari niyan, ganito yung concept niyan. So may shop yan, tapos insert mo yung wheel, then ito yung magiging driver. So that means itong driver na to, pwede ko siyang kabitan ng motor dito sa ilalim. So ganyan mangyayari sa ilalim niyan. Tapos pero as of now, gagawin ko lang siyang manual. Extension ko siya, so dito magkakaroon ako ng pedal driver. So ngayon ito yung process ko. Tataking ko siya. Pagka-taking, support naman sa ilalim, lagyan ko siya ng angle bar, pero prototype din siya. So ito muna unahin ko. Syempre kailangan may reference ako. Ito unahin ko, one side, then later another side naman. Okay guys, may bagong motor si Dave? Motor start. Hindi pa ulang compression. Ay, tali mo na daw. Magkano ang bili niya? 2,000 to. 1,000.
Guys, naka vertical na siya, vertical type. So itong ginawa ko, pwede rin siya sa ano, sa so wineld ko tong plate dito sa I-beam, then minount ko siya dito sa C-bar. So ganun lang siya, pero para maging stable, so either lagyan ko siya dito sa ilalim ng support angle bar. Yan. Lagyan ko siya ng angle bar dyan. So mount type yan. That means prototype. Pwede mo siyang kalasin. Ngayon, pag natapos ko na to, so focus naman ako dito sa ano, kung paano ko ito, yung duct na to, paano ko siya lalagyan ng, kasi kailangan ang position nito pwedeng i-open ganon, paangat, then ganon papunta sa'yo. So kaya mangyayari dito uli ako kukuha sa taas na yan papunta rito. So nababali, ano siya, adjustable, up and down, loose and tight, then up and down. Okay guys, yung sa ano nga pala, yung sa changer, yung pansungkit, yung duct, head duct, ito yung gagawin ko. So meron akong linear bearing, minount ko siya rito, tapos ito yung adjustment, yung up and down ko. Ngayon yung dito naman papunta rito sa harap, so meron din akong sa linear bearing pa rin. Ito yun, dito naman yun. So ganun din, mag-i-slide din siya. So kaya ngayon tataking ko muna to, kasi kapag halimbawa after natapos mo siya, so mapofold mo naman siya pa ganun, para yung space ko hindi masyadong maano. So ganitong kung ano yan, function. Kapag wala kang gagawin, hindi mo gagamitin, so ipofold mo siya pa ganun. So ngayon tataking ko yan, then after that tataking ko yan, pupuli weld ko, tapos yun dito naman yung pangharap. So gagawa naman ako ng paraan kung paano ko ano na yung ano, yung pansungkit, yung duct, head duct.
ito nga pala yung slide up ko tsaka slide down. Depende sa diameter ng wheel. Excuse. Ngayon, ginawan ko siya ng stopper. So, pag nakuha mo yung limit, yung height, so pwede mo siyang pwede mo siyang i-lock. Ganito. Diba? Okay, depende sa diameter ng wheel. Nakuha mo na yung sak ng niya, diameter. So, lock mo siya. Ganun lang. So, wala nang level yan. Diretso na yan. Yan. Ngayon, ipupuli-weld na natin yan. Kasi wala namang problema na. Yan, itong dudugtong ko ito. Ay, dirito. Fully-weld ko yan dyan. So, yung bigat nito, kaya niyang dalhin. So, ganito nangyari. Okay. Yan. So, pupuliwag ko yan. Yan, pag hindi nga gagamitin, so, mapopod mo siya. So, ngayon naman, yung depende sa height ng mid nung ito wheel. So ito pa rin ang gas mo naman. So ganun din mangyayari. Ngayon dito ko na i-connect yung pansungkit yung top. Okay. Put tayo. Wag pupunta. Dito lang. Dito lang. Dito. Ay, ako yung babalik. Dito. Guys, testingin ko pa nga pala ito ngayon. Tanggalin ko tong isa. Tapos i-test ko doon. So mamaya pakita ko yung video. Guys, susubukan ko yung ginawa ko. Ito yun. DIY lang to. Ito yung binili ko sa Shopee. So gearbox ratio 1:27. Then yung shafting niya in-extend ko. So nilagyan ko siya ng para ma-drive ko siya. Tapos ito rin in-extend ko, wineld ko yung bolt at saka itong shaft para meron akong pang lock. So ngayon guys, tatry natin kung work it ba siya or hindi, or may babaguhin pa ako sa ginawa ko to. So itong function nito, slide up, slide down. Ito naman left and right slide. So tatry ko tong isa, babakasin natin. So tara, samahan nyo ako. Today guys, final test. So ginawa ko ito. Test natin ngayon, tatanggalin ko yun. So gamit tong ginawa ko na change. Okay.
Kinuhan. Yan. Nakakailan. Natin ang pampatlas yan. Position, lock, bako lang ito. Bako lang gusto mo yan. Push. Then, hit. Okay. Then, kalawit. Questo. Ikot. Guys, ito ikot ah. Ready? Ready? Very easy. Hey! Cellphone ko akin na. So, tanggal mo nila. Okay. Okay. Enter. Okay. So, ngayon, babalik ko naman siya. So, ito. Ito na. Hulog ka ha. Ayos. Mahulog ka eh. Okay na. Then, isa naman. Push mo lang to, pasok mo sa ilalim. Push. Yan, pag pumasok mo yan, positioning mo siya. Kailangan yung ganito lagi na sa gitna. Okay? Turn again. Oh, yes oh! May video ko na yun. Ganito. Eh, yung pantanggal sila. Saan sila baluga? Nandiyan. Ito yung seafood mo. Boss. Mahal-mahal. Cajun. Yan. Lulutuin pa lang to. Sino Jenny? Wala pa. On the way. So, okay na. Then, after tatanggalin mo na siya, release mo yung pako na lock.
siya. Then, yun lang. Poing. So, hindi mo nakita yun. Hindi mo nakita. Ano? Pagtanggal ka.